na-realize ko talagang wala gift sa pagkanta ko. Salamat. Pero napaganda sa Nunez. Mga chikiting, Nunez chikiting. Nunez tawag yung mga siblings or ang family nila ay nakakatawa. May mga kumakantang mga lilit. Kaya din po kami dati. Pero wala lang sa tono. Okay po. Sige po, inaanyahan mo yung bawat isa na tayo tumayo bilang pagbasa sa ating text ko sa umaga nito. Hindi ko siya nalagay dito no, nasa dulo siya ng ating PowerPoint. Babasahin natin sa Matthew 1:21. So she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Tayo po yung manalangin. Panginoon na mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na binigay niyo sa amin. Napakaganda, Panginoon, ng magpuri, magsamba sa inyo sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil kailanman hindi ka nagkulang, kailanman ay ginabayan mo kami, Panginoon, at nandito kami sa huling buwan ng taon, Panginoon, ay kasama ka pa rin namin, naglilingkod, nagpupuri sa inyo. Ito lamang kami sa magdalangin. Everybody says, Amen. So, ngayon po ay nasa dako tayo ng, ang tawag dito? Month of December. Okay, so ngayong December kasi, tingin niyo ito yung topic natin. So, ngayon po, tingin niyo yung topic natin for this month. Ang topic po natin is nasa Christmas po tayo. Okay, para sa buong buwan ng December. Okay? Alam niyo po, pagka sinabi Christmas, no, maraming pwede kasing pag-usapan kapag Christmas. Napakalawak ng pag-aaral. Napakadali gumawa kapag Christmas. Kasi I think every December hindi naman nawawala yan. At bilang mga taga-pangaral po, marami na tayong mensahe na gawa din. Pero for this morning, very simple lang po yung gusto kong mensahe. Okay, and before tayo mag-start, okay, ito yung tanong ko sa umagang ito. Are we a giver or receiver? Sino po yung gusto dito? Siya yung giver. Sino naman yung gusto dito? Siya yung nasa receiving end. Wala kayong gusto ma-receive. Sino po? Ako na lang yung magre-receive. Alam niyo ba, masarap maging giver. Masarap yan kapag may tinatanggap ka. Pero tulad ng sinasabi ng ating Panginoong Jesus, it's always more blessed. Mas tayo pinagpala kapag tayo po ay yung nagbibigay. Alam natin na minsan napakahirap kapag ikaw yung parang nasa receiving end na naghihintay ka tumatanggap. Iba pag ikaw yung saya na ikaw yung nagbibigay. Kaya actually po sa umagang nito, Christmas actually is all about giving. Napakaraming topic kapag sinabi natin. Kasi ako, alam niyo, tinignan ko, ano yung topic ko sa Christmas? Mga wrong cultural things ba na patungkol sa Christmas? Okay, si Santa Claus ba? Alam niyo po mga kapatid, huwag tayo mag-aamang sa Santa Claus. Hindi po si Santa ang sentro ng Pasko. Okay? Hindi yung may pulang ilong. Hindi yung reindeer. Ang sentro po ng Pasko sa atin, bilang mga Kristiyano, ay ang ating Panginoong Jesus. Okay, so if we celebrate Christmas, it should always be about Christ. Pero napakaganda po, alam nyo, inaral ko din, tignan ko yung background ng Christmas. So, I think usually, naririnig natin daw, it's from a pagan god. At tignan ko, may mga nagsasabi, wala naman daw talagang articles that it came from a pagan god. Pero it just started, I think, around 300th century. Bigyan pa lang kayo ng background about Christmas. Kasi during nung panahon po nito, okay, ang sineselebrate lang talaga ng mga unang Kristiyano, okay, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus. And I think even the baptism, that's the time, yun lang yung sineselebrate nila, yung baptism and yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Pero ngayon, mas nakafocus tayo actually sa birthday. Hindi lang tayo, pati globally, yung kaarawan ng ating Panginoong Jesus na naging global holiday. Pero if we celebrate that, dapat po, we celebrate that because of Jesus Christ.
Okay, not with any kung pagan holiday man yan o kung ano man yan. Okay, yung Panginoong Jesus lang po dapat yung sentro ng ating Pasko. Pero this morning, okay, ang gusto kong itatalakay about Christmas is the gift of giving. Okay, sabay-sabay nga tayo, 1, 2, 3. The gift of giving. 1, 2, 3, go! The gift of giving. Alam niyo po, ako pagka sa Biblia, I think isa sa mga talagang nais kong talagang pinag-aralan is the gift of giving. Napakasarap kapag tayo nagbibigay. Alam niyo, mayroon namang pangako talaga ang Panginoon when it comes to giving, ano? Ayun, saksi yung mga matatagal sa bahay-sambahan when it comes to giving, tithing, etc. Ano? Isa yun sa mga favorite topic ko na pinag-uusapan when it comes sa Biblia. Pero alam niyo po ba bakit? Ano? Kasi actually, yung kapamanahan pa lang po ng ating Panginoong Jesus, ano? It's already about giving. Ano? Yan, nasisimula yan sa pagbibigay na. Ano? Unang-una, okay? Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Mary gave her body. Unang-una, nung pinanganak ang ating Panginoong Jesus, actually, bago siya ipanganak, yung plano pa lang ito, no? Isa sa mga nagbigay, okay, na para kay panganak ang ating Panginoong Jesus, is si Mary. Okay, Mary gave her body. Alam ko, hindi natin masyadong pinag-uusapan si Mary, no? Dahil, some things, cultural things, pero actually, si Mary po, unang-una niyang isinakripisyo ay yung kanyang katawan. Or unang-una niyang sinorender or ibinigay sa ating Panginoong Jesus yung kanyang katawan. Hindi po siya nagtanong sa Panginoon na, Victor, pwede pag-isipan mo. Alam niyo ano yung sikat na naririnig natin ngayon? May body. Alam niyo kasunod doon? Pag sinabing may body, may rules. Diba? Pag sinabi na katawan ko to, ako yung susunod. Pero napakaganda po, pagka binasa natin to, yung sa Luke, kaya yung basahin ko, hindi ko na sinulat dito, no? Medyo may pila yung PowerPoint ko. Sa Luke 1:28 onwards, ako na po magbabasa. Ito yung sinabi ng anghel kay Mary. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Verse 29, naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay mag-iihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Verse 32, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob pagpakailanman ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Verse 34, paano kung mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Okay, so ito yung miracle ng ating Panginoon. Verse 35, sa iyo ang Espiritu at mapapasailalim ka sa pangyarihan ng kataas-taasang Diyos dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi pa ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buo, kaya ngayon nag-ihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit siya ay matanda na sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Verse 30, ito po yung napakagandang sinabi ni Mary. No? Sabi niya, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Hindi niya sinabi, Lord, kaya ka lang, katawan ko to Lord Pwede bang pag-isipan ko muna, bumalik ka na lang? Bigyan mo ako hanggang bukas. Hindi po gano'n, Ano po yung sinabi ni Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. We are a slave of God. Kung ano yung nais ng Panginoon sa katawan daw ni Maria, nawa, yun ang mangyari. Mary gave her body to our Lord. Kaya po ba natin magbigay o ibigay yung ating katawan sa ating Panginoon? Sino po yung handang mamatay para sa Panginoon? Sino po yung gustong mauna? Alam niyo po, napakasarap. Dapat handa tayo na ibigay po yun sa Panginoon. Kung ano man yung hingin ng Panginoon sa atin, ang dapat sagot natin, ako'y alipin ng Panginoon. Nawa mangyari kung ano yung nais ng Panginoon sa akin. Amen po. At pangalawa po, napakaganda din, siyempre, sa tatay naman ni Mary. Ano yung sinabi niya? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Joseph gave his mercy. At alam niyo po, kasi pagbabasahin natin ito, siyempre, imagine niyo, parang ganito yan.
si Mary at si Joseph ikakasal na. Okay, sa Jewish tradition po, kapag gano'n, parang sa akin parang fiancé na, okay, kung ano yung parang kino-consider na sila kumbaga na talagang mag-asawa. Okay, so parang hindi na normal na, parang kung ano yung ginagawa ng mag-asawa, gano'n na rin sa Jewish tradition during those time. Okay? Alam mo paano nga ba yung Joseph gave his mercy? Parang ganito sa mga kalalakihan po. Makaka-connect kayo dito. Imagine niyo may fiancé kayo. Okay, alam mo yung fiancé mo, virgin. Okay, nalaman mo, buntis. Sa isang lalaki, anong mararamdaman ng isang lalaki? Di ka tanggap, masakit, Kuya Eddie. Napakasakit. Hindi mo matanggap, masakit sa isang lalaki, ano? O tayo iiyak ka. Pero ganito, hindi ka kayo sakit na mararamdaman ng isang lalaki kapag nalaman niya. Halimbawa, yung fiancé niya, hindi niya ginagawa, walang nangyayari sa kanila. Birhen, malalaman mo, bigla na lang buntis. Ang isang lalaki ngayon, minsan nagwawala pa yan, ano? Magagalit. Actually po, sa panahon po nito, si Joseph, sa kultura po noon, pwede niyang i-public shame si Mary. Pwede umabot yan, actually hanggang stoning to death. Kasi hindi ka naman kasal. Pangangalon niya yan, at nabuntis ka ng iba. At alam niyo po kung galit na galit, talagang si Joseph dito, pwede niyang paabutin until stoning to death mamamatay si Mary. Pero ang sabi ng Panginoon, Joseph is a just man. Hindi niya po ginawa yun. He gave his mercy to Mary. Hindi siya agad nagpaligoy, hindi siya agad yung talagang pinangalat. Yung ganun pa lang. Kumbaga, yung habag niya, yung awa niya, ibinigay niya po kay Mary. Hindi niya, ang plano pa nga ni Joseph, yung silent divorce. Yung unti-unti, hiwalayan niya patago, nahihiwalayan niya si Mary, parang hindi daw mapahiya si Mary. Ganong klaseng lalaki si Joseph. Kahit nakala niyang mali yung ginawa sa kanya. Of course, pinaunawa naman ng angel sa kanya, ng Holy Spirit na nabuntis si Mary, ng ating Espiritu Santo. And that's why Christmas actually is about giving. Napakasarap. First, Mary gave his body. Second, Joseph gave his mercy. Napakarami po na pagbibigay. Kapag titignan natin yung storya na kahit simpleng panganganak lang ng ating Panginoong Jesus. Pero the greatest gift or the greatest that is being given to us sa Pasko po, sabay-sabay natin basahin po yung number 3. God gave His Son. Yung binigay po ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang bugtong na anak. Yan po yung pinakamasarap na regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Basahin po ulit sa 1:21. Nandito ba yun? Yan. Okay, sa 1:21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Ito po yung napakasarap. Ibibigay daw ng ating Ama, God the Father, yung kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, para sa kaliligtas natin. Alam niyo, this is pag inaral kasi natin sa Roma dito, actually yung mga binabible study natin sa Roma, sa aklat ng Roma, yung kaligtasan ko, ibinigay sa ating Panginoong Jesus. Napakasarap kung titignan natin. Alam niyo po, habang inaaral ko ito, ako ay believe. Hindi ko alam kung nilagay ko dito. Hindi ako ay believe na tayong mga tao, we are born to live in what Christ, kasi our Lord Jesus Christ was born not to live, but to die for us. Namatay yung Panginoong Jesus para ikaw, para tayo ay mabuhay. Yun lang po yung
Yung buhay niya talaga kaya kinabuhay. Naisip mo, no? Baby ka pa lang. Yung purpose mo, kaya ka nabuhay, is para mamatay. Kung sabi ko na hindi para mamatay para sa sarili mo, para mamatay para sa iba. Jesus Christ died for us to live. Bakit? Kung wala po yung ating Panginoon sa Kristo, no? Wala tayong kaligtasan, mga kapatid. Kung hindi namatay yung ating Panginoon sa Kristo at muling nabuhay para sa atin, ang sabi nga ng Biblia, tayo na ang pinakakawawa. Kawawa tayo, mga kapatid. Kasi kahit anong gawin mong kabutihan, kahit anong gawin mong pagsunod, we will always fail our Lord. Kahit anong buti na tingin mo, kahit anong pamigay mo dyan, kahit anong tulong na gawin mo dyan, kahit anong tugtog na meron kang gawin dyan, kulang po yun, mga kapatid. Paano lang nakumpleto? Nung nabuhay yung ating Panginoong Jesus para sa atin, para sa ikabubuhay natin. That's the greatest gift na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya nga dito, ngayong Pasko, we have a giving God. Okay, so we too must give. Ulitin ko po, meron daw tayong Diyos na mapagbigay. Kasi binibigay niya yung makamahal-mahalan niya anak. Kaya dapat tayo, marunong din tayo magbigay. Tanongin mo yung kapatid mo, handa ka na bang magbigay? Parang hindi yata handa. Kasi pag handa ka na bang magbigay? Sabi mo, pag handa ka na magbigay, diba? Kapag handa ka na magbigay, sabi mo sa akin mo, nandito lang ako. Kuya Chris. Handa na po ba kayo magbigay? Parang sa offertory tayo. Pero alam niyo mo, dapat we always have an open heart to give. Ano ba yung mga kailangan natin ibigay? Ano ba yung kailangan natin ibigay? Okay, tatlo lang yung nilagay ko dito. Alam ko na mensahe na ito dati, pero ito kasi isa sa mga pinakamadaling tandaan. Tatlong T na pinakamadaling tandaan when we give. Unang-una is time. Handa ka na bang magbigay ng oras, mga kapatid? Handa ka bang magbigay ng oras para sa Panginoon? Handa ka bang magbigay ng oras? Talaga magbigay ng oras mo, like praying time. May oras pa tayo kapag tayo nananalangin. May oras pa tayo magbasa ng Biblia. May oras pa tayo sa pagsamba. May oras pa tayo sa gawain. Actually, hindi lang po doon, kaya napakasarap ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, no? Because ang Panginoong Jesus, of course, gusto niya priority natin siya. Una natin yung Panginoong Jesus. Pero napakasarap ng kanyang kapanganakan. Bakit? Kasi nung sinabi niya, kung priority mo ako, dapat may oras ka rin sa pamilya mo. Kaya kung ako nasa-celebrate tayo ng Pasko, it's family bonding din. Nagiging family reunion yan, usually kapag Pasko. Napakasarap na yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. It's very selfless. Bakit? Kasi nung pinanganak siya, nasa-celebrate ka, hindi lang para sa kanya, dahil para sa pamilya mo. Kasama mo sila magpapasko. Sino po yung kasama niya yung pamilya niya magpapasko? Amen. Napakasarap po, lalo na sa ating kultura, kapag kasama mo yung pamilya mo when you celebrate the Christmas. Pangalawang tipo, pangalawang key, sabay-sabay natin. 1, 2, 3, go! Talent. Are you ready to give your talent to the Lord? Lahat po tayo may mga talento, mga kapatid. Sino yung walang talento dito? May hanapin mo yung talento mo. Lahat po tayo meron. Iba-iba lang. Yung iba mahirap lang hanapin o hindi mo lang alam kung ano. Pero dapat meron yan. Siguro sa music, sa leadership, sa component, meron tayong maintenance dyan, meron tayong mga usher dyan. May mga tagaluto na rin tayo dyan. Siguro naman sa dami yan, itatamaan ka. Ano ba? Sa pagkanta, meron din. Sa pagtugtog, meron din. We should give that talent to the Lord. However, kaya ako gusto ko talaga, dapat yung talentong binigay ng Panginoon, dapat ginagamit natin para sa Kanya. Kaya ako yung music team, gusto ko yung music team, yung one of their na ipinupush ng music team is whenever we worship the Lord, whenever we sing, o kung hahawak ka man ng gitara, hahawak ka man ng instrument dito,
dapat ang napapapurihan yung Panginoon, hindi ikaw. Because when we serve the Lord, kapag tayo po ay may ministeryo, at tandaan mga kapatid, kahit anong ministeryo, no? Dapat yung glory nasa Panginoon. Wala po yung glory sa atin. Kaya siguro, kaya pag tayo tumutugtog, hindi yan pagandahan ng boses, hindi yan palupitan ng palo, hindi yan pagandahan ng tunog ng gitara. Kasi baka mamaya, kapag ganun mo ginamit yung talent mo, nasa iyo na yung glory. Hindi po tayo tumutugtog para magpasikat. Tayo tumutugtog para kanino? Para kay Lord. Yes. Amen po mga kapatid. At pangatlong D. Okay? So time, talent, and number 3, treasure. Parang hina hindi yata tayo ready ba? Sige, marinig ako, ready kayo sa treasure. 1, 2, 3, go! Handa na po kayo mga word of it mamaya. Kasi po dapat, pati yung treasure, yung kayamanan natin, ibinibigay natin sa Panginoon. Actually, hindi lang naman po ito sa finances. Talagang meron na meron tayo na. Kasi where your heart is, nandun daw yung treasure natin. Kung ano minsan yung pinakamahalaga sa atin, nandun yung treasure natin. Dapat po, ready natin, kaya natin ibigay sa Panginoon. Alam niyo na, napakasarap kapag tayo kanina ni Pastor Mel, pinag-uusapan namin yung offertory ng bahay sa Undana. Pwede bang i-link ko na? Ako natutuwa ako kasi tinignan ko kahapon. First time yata ito, isang buong buwan, 5 weeks kasi yan. Pabili lang natin lahat ng treasure or offertory, etc. pledges na pumasok. Tinignan ko kanina na umabot po ng 6 digits, isang buwan. Amen ba? Kaya ba natin maintain yun? Amen! Dapat amen! Kaya mo natin maintain. Napakasarap po, mamaya kaya si Pastor Mel dahil kailangan talaga natin mabigat-bigat na offertory na karating. Pero we should be ready. Na kung ano man po yung kayamanan na meron tayo. Masarap na binadress tayo ng meron naman talagang blessing ang Panginoon. Tama po ba? Hindi naman tayo pinapabayaan ng Panginoon sa pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Kahit minsan, akala mo wala ka ng pambayad. Maya-maya, meron pa. Mamaya-maya, may dumarating. Minsan wala kang trabaho. Gusto mong maghanap ng trabaho. Sino po yung dito yung maghahanap pa lang ng trabaho, binigyan na. Di ba? May ganyan. Di ba? That's the blessing of the Lord. Minsan may pangangailangan ka. Di ba yun yung bahala? I know, every one of us here, magtaas na lang ng kamay. Para magpatotoo lang tayo. Sino po yung dito, minsan wala ka ng, let's say, pambayad kay Judith. Maya-maya may dumarating. Nakamabayad ka. Meron po ba? Bakit? It's the work of the Lord. Yung work, yung hand ng ating Panginoon, it works in our life. Kaya minsan, alam ko, mahirap. Hindi mo alam sa tapo. Nagbabudget ka, kakasahod mo pa lang, 1,000 ulit na dito na sa'yo. Kakasahod mo pa lang sa utang na napunta. Pero, dumadaan. Dumadaan lahat na nakakayanan natin. That's the power of the Lord in our life. Amen po? Dito, ang tanong ko ngayon, what is the greatest gift you have ever received? Pag-isipan natin mga kapatid, sige. Pagkulay-kulayan natin. Isipin mo, ano yung pinakamagandang regalo ngayon na natanggap mo? Kahit naman ngayon, sa buong talang buhay mo. Cellphone, bahay, sasakyan, trabaho. Ang tanong, nandyan pa ba sa iyo yan? Nandyan pa ba sa iyo yan? Halimbawa, may natanggap kang cellphone. O iPhone, anong iPhone ngayon? 17 ba? O iPhone 19, may natanggap ka. Ano yung gagawin mo doon sa iPhone 19 mo? Ibabalibag mo ba? Bibilan mo kayo ng case, sigurado. As much as possible, dapat may screen protector. Maya-maya, pinapagpag mo yan. Tama ko ba? Kasi kapag alam mo yung regalo, napakamahal, iingatan mo. Sino po dito yung nawalan yung regalo kung gusto niya nawala? Diba? As much as possible, iingatan mo, alagaan mo.
yung lifespan niyan, as much as possible, kung pwede bang gamitin, gagamitin mo. Dahil bakit? Mahal na mahal mo yung regalo. Gustong gusto mo yung natanggap ng regalo. Tama po ba? Hindi mo naman itatapon yun basta-basta. Pero ano nga ba yung greatest gift na na-receive natin? Ano? The greatest gift that we ever receive, mga kapatid, is the gift from God. What is that gift? God's gift of the gospel. Yung mabuting balita. Yan po yung pinakamasarap na balita na natanggap natin. Bakit? Kasi po mga kapatid, narinig ko may nagsabi kanina, life, masarap mabuhay. Kaya lang pag namatay ka, walang katiyakan. Pero dahil sa regalo ng ating Panginoon Jesus, yung mabuting balita na siya'y dumating sa atin, that's the greatest gift na meron tayo. Bakit? Kasi pag nabuhay ka dito, alam mo, meron pang eternity. Ano po ba yung gospel? Na meron pang Diyos, yung ating Panginoon Jesus, siya'y namatay para sa atin. That's the greatest gift. At bakit namatay siya sa atin? Para, again, for us to live. By His grace, we don't deserve. Ano yun? By grace, we don't deserve na magkaroon ng eternal life. We don't deserve yung ating Panginoong Jesus. Pero anong ginawa niya? Habang tayo makasalanan pa, minahal tayo ng Panginoon. Habang tayo makasalanan pa, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Habang ikaw gumagawa ka pa ng mali, mahal ka na ng Panginoon. Binigay niya yung buhay niya para sa iyo. Napakasarap, Kaya yung Pasko, nabuhay yung ating Panginoong Jesus. Bakit? Para sa kamatayan. Para siya yung mamatay. Para sa iyo. Bakit? Para tayo yung mabuhay. Napakasarap. Na-imagine mo, yung Panginoon ng Diyos. Panginoon natin yun, ha? Siya yung creator natin. Siya yung naglikha sa atin. Pero isinakulis niya yung buhay niya para sa atin. That's the greatest plan. Yun yung mabuting balita na meron tayo. Habang tayo nagkakasala, may Diyos na mahal ka. May Diyos na nagmamahal sa iyo. May Diyos na iniligtas ka. Amen po. Kaya actually ngayon mga kapatid, gusto ko lang i-close with a challenge. Sabay-sabay tayo ang challenge. Are you ready for a challenge? Very simple lang po yung nais ko na challenge sa umaga ito. And what is that? To share the greatest gift. I-share natin yung pinakamagandang regalong natanggap natin ngayong Pasko. Ano yun? Yung kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. That we share that. That we share the gospel. I-share natin yung mabuting balita. Very simple lang. Very simple lang. Hindi mo kailangan i-explain lahat to kung ano yung nasusulat. Very simple lang. Kahit let's say na alam mo, siguro let's pray for that. Na isa kang kaibigan, isang taong hindi nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Let's pray for that, na bigyan tayo ng courage to share. Let the Holy Spirit open the door for you na ma-share mo yung gospel sa kanila. Very simple lang. Kahit hindi mo naman basahin yung text by text, no? Sabihin mo lang na, alam mo, from heart, alam mo, makasalanan din ako. Alam mo, ganyan din ako. Pero nag-iba yung buhay ko. Kailan? Nung nakakilala ko, yung Panginoong Jesus. Simple as that. Simula nung nakilala ko yung Panginoong Jesus, nabuhay siya. Namatay siya para sa kasalanan natin. Yung pagmamahal niya para sa atin, ganun ka lang. Ganun lang. We share that good news na mayroong Diyos na namatay. Para mabuhay ka. Para tayo mabuhay. That in that very short, we will share the gospel. Kaya po ba natin mga kapatid? Sino yung ready? Kaya ba natin bago matapos yung taon? Gaining pa tayo. Very simple lang. Hindi natin kailangan na ako, may nabasa ko sa mga YouTube. Parang sa
immediately. We just want you to see in heaven. Gusto lang kitang makasama. Gusto lang kitang makikita sa langit. And that's how we share the gospel. Gusto lang sa gusto mo, ikalik ka siya. Gusto mo, makasama mo rin. Kaya po actually sa umagang ito, napakabuti ng ating Panginoon. The time we accepted Him, yung faith natin, as we grow to the Lord, as we know Him deeper, as tayong napapalapit sa Kanya. Napakabuti ng mabuting balita, napakaganda ng mabuting balita na ibinigay sa atin. Kaya this morning, mga kapatid, again, ininiyahan ko kung ikaw feel mo hindi mo kaya, tandaan natin walang makakapagligtas sa atin. Hindi yung mabuting gawa mo yung makakapagligtas sa iyo. Hindi yung pagtulong mo yung makakaligtas sa iyo. Sino yung makakaligtas? Yung Panginoon lang po. That's why this morning I'm encouraging kung sino ba po yung hindi tumatanggap sa ating Panginoong Jesus. You can come in front, pwede kayo pumunta sa harapan. Surrender your life to God. Sabi nga sa atin, kailan pa ibibigay? Hindi. Kailan pa ibibigay yung buhay mo sa Panginoon kapag matanda ka na, kapag mahina ka na, kapag hindi mo na kaya? Bibigay natin yung buhay natin sa Panginoon habang kaya pa natin. Napakasarap po. Sabi nga ng Panginoon, kahit may isang kaluluwang lumapit sa Kanya, libo-libong anghel, pinaseselebrate kumain sa langit. Kahit isang kaluluwa lang. Ngayon, kung meron kang nais na lumapit, surrender your life to God. Naniniwala ka sa gospel ng Panginoon. Naniniwala ka sa mabuting balita. That someone gave His life for you. That someone could save you. Kababawal na kami. Kaya yung basahin ko muna sa text natin sa Romans 10:9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya again, nagkakaroon tayo ng confession sa harapan dahil sinasabi ng ating Panginoon, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, that Jesus is our Lord. At buong puso kang sasampalataya, that's the faith, ay na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya ngayong umaga ka din. Unang sa lahat, wala namang pumili sa'yo. Wala pa tayo mga dapat. Pero praise the Lord, praise God, kung gano'n. At pangalawang ka naman, tulad ng dito, inihahayag mo pa ng ating Panginoong Jesus ay Diyos. At sumasampalataya ka ba na siya'y namatay at nabuhay para sa iyong kaligtasan? Palakpakan po natin. Very short na. Acts 2:38 po, sumagot si Pedro at yung sabi niya, pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo. Ang
sabi dito, repent and be baptized. Ibig sabihin ng repent, ano, talikuran yung kanyang kasalanan. Handa ka bang talikuran? Kapatid ko yung mga kasalanan, are you here to repent? Ay, hindi nakita. Sorry. Handa ka bang magpapautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Amen. At ito pala pa ang pray lang natin. Atin mo yung panalangin ng kapatid, tayo pinagawin sa mga Diyos. Kapatila namin banal, Diyos na pinapakapangyarihan sa lahat. We thank you, Lord God, dahil muli sa namang kaluluwa, Panginoon, ang nakasumpad ng kaligtasan. We thank you, Lord God, sa mga mensahe mo na patuloy na pinili mo po sa aming puso ng kasipan. Nagkakaroon ng liwanag sa aming buhay, Panginoon Diyos. Nagkakaroon ng saysayangan ng buhay dahil tunay na ikaw lamang yung liwanag sa aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, yung maghahatid sa amin ng kaligtasan at wala nang iba. Alam po namin, libo-libong mga anghel ang nagpupuri sa kalangitan dahil meron naman po kumilala sa iyo, Panginoon, tinanggap ka bilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, Panginoon, sa kanya pong pagtanggap sa iyo, pangunahan, samahan, at pagbabayin po siya sa kanyang buhay ng Diyos. Pwede po, Iglesia, Panginoon, gamitin niyo po ang bawat sa amin upang magsiling instrumento para siya po ipatnubayan, palakasin, Panginoon, at patuloy na pag-ibig ang mamutawi po dito sa aming Iglesia. We thank you, Lord God. We praise your name. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at sa pagtubay ko tayo ng Espiritu Santo. Amen. Muli, inaanahan ko yung bawat isa tayo tumayo para sa ating pagsa sa ating sa Matthew 1:21, again, this is our main text. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus, ang ating Panginoong Jesus. Because he will save his people from their sins. Napakasarap dahil may kaligtasan, dahil yung kasalanan natin, nilinis ng ating Panginoong Jesus. He died for your sin. Tinanggap niya, siya yung tumanggap ng kaparsahan na dapat para sa atin. And when we receive Christ, we receive the gift of the Holy Spirit. Tinatanggap natin na hindi natin kaya iligtas yung ating sarili. Kasi wala yung kayang matigtas sa atin, yung ating Panginoong Jesus. Kahit yung manalangin. Panginoon naman pinagyan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa umagang tayo ganda na binigay sa amin. Maraming salamat Panginoon for the gift of gospel na pinagkaloob niyo sa amin. Bagamat hindi kami karapat, dapat Panginoon, minahal mo kami. Bagamat Panginoon kami makasalanan, ibinigay mo yung buhay mo para sa amin. Maraming salamat Panginoon dahil sa iyong kapanganakan at sa iyong katagumpayan Panginoon doon sa krus. And for your resurrection Panginoon, dahil napagtagumpayan mo yung kamatayan. We're greatly sorry Panginoon dahil hindi namin kaya iligtas yung aming sarili. Kailangan mong mabuhay, mapako doon sa krus at tumanggap ng mga latigo, ng mga sakit na dapat kami, Panginoon, yung tumatanggap. Thank you for your protection. Thank you for your sacrifice, Panginoon. We bring back all the glory to you and to you alone in this prayer.